August 29, 2023, yung araw na yan. At ayun, nagpadala na ako sa Zamora kasi iba na yung nararamdaman ko kasi alam ko nagde-labor na ako. At ayan, gabi pa lang, ramdam ko na malapit na akong manganak kasi dun sa application na pina-download sa akin ng OB ko na yung contractions. At wala na talaga siyang tigil pero sabi ng OB ko kasi kahit walang sakit, magpunta ka na kung in 2 hours sobrang dami na niyang paghilab. So ayan, buti na lang talaga, 'di ba? Nakaligo pa ako. At ayun, nakapagkilay at ayan na, on the way kami ngayon sa yan, time na yan sa Zamora. Ayan, oh, pangiting-ngiti pa yan siya diyan. Tsaka yung application kasi nag-warning na. So, ayan, dyan dala namin yung gamit ni Megan, gamit ko, tapos yung ibang documents para ready na talaga kami. At ayun, 7 a.m. yan at pagdating namin sa Zamora, in-IE ako at ayun, 2 cm pa lang. At ayun, pinagde-decide kami kung gusto namin magpa-admit or pwedeng undaman din pa akong umuwi. Kaso, after kasi nung na-IE ako, doon na siya sumakit. Iba na talaga yung nararamdaman ko nung time na yun. Kaya, kahit pwede kami pang umuwi, kasi 2 cm pa lang, pinilit ko na talaga rin na magpa-admit. Tapos yun, nagpirma-pirma ng mga documents. Tapos ayun, inadmit na ako. So, ayan na, tinurukan na ng pampahilab at ayun, pinasakan pa ng Primrose. At 4 pieces yata yun o 6 pieces, ganyan. So, sobrang grabe yung sakit niyan. Gusto pa nga nila akong patayuin o paupuin, pero hindi ko kaya. Tapos nilalamig yung paa ko, kaya nakabaluktot ng ganyan. Pero sobrang thank you ako dyan sa Zamora kasi kasama ko yung asawa ko sa labor room. Pinipiga ko yung kamay ng asawa ko pag humihilab. Sobrang sakit niya talaga, grabe na hindi ko ma-explain. At alam kong mahina talaga yung pain tolerance ko kasi hindi naman ako sanay masaktan ng mga ganyan. First time ko nga lang ma-dextrose. At ayun na yan, pumutok na yung panubigan ko at ayun, masuka-suka ako kaya hawak-hawak ko yung plastic ng diaper kasi dyan ako susuka sana kasi hindi ko na kayang tumayo. Ayan, tinurukan ulit ng pampahilab at ayun, 4 cm na yan. Ayan na yata yung pinakamasakit na naranasan kong sakit sa buong buhay ko. Ang bukang bibig ko lang dyan ay Lord, 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 help me Lord. Grabe, sobrang sakit talaga niyan. At ayun, sa wakas, lumabas na rin ang aming bundle of joy, si Megan Jill. 12:43 PM po yan na lumabas siya. 2.1 lang yung kanyang timbang kasi pinag-diet ako niyan dahil nagkaroon ako ng gestational diabetes. At ayun, kaya kaya very small lang ang baby namin. Sa 10 taon naming paghihintay, sa wakas, ibinigay na ni Lord ang araw-araw naming hiling na pagdarasal na sana magkaroon kami ng baby at ayun, ibinigay niya na at masasabi na namin isa na kaming pamilya at ayun, sabi ko kay Lord na Lord, ibinigay mo na to, wala nang bawian. Second baby na sana namin si Megan Jill, kaso nakunan ako noong year 2020. 9 weeks na siya noong time na yon. Di ko lang alam kasi na buntis ako noong time na yon. Kaya, ayun, nakunan ako. Tapos, ayun, nagpaalaga ulit ako sa OB. Di ako sumuko, nag-diet ako kasi nga meron akong PCOS. At eto na yon. At sana hindi ito panaginip kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may baby na kami. Walang katapusang pasasalamat sa iyo, Lord. Sobrang thank you talaga sa blessings na mga ibinibigay mo sa amin. At highly recommended ang Zamora Lying In. Napakabait ng mga nurses nila, doctors, at ang kanilang mga midwife. Ay, grabe. Gusto kong bumalik ulit next year. So, ayun. Maraming salamat po sa panonood. Bye!
Kailangan lumigay na ito. Hmm? Kailangan lumigay. Kailangan dumigay kanina pa yan, dumede. Tsaka, pinadigay ko yan.